Sa simula ng pelikula, nakita namin ang isang matandang lalaki mula sa Britain na nagngangalang Kai na sumakay sa isang eroplano papuntang Bangkok, Thailand. Napag-alaman na si Kai ay dating nasa hukbo ng Britanya na hindi nabigo sa kanyang mga misyon. Ang layunin niya sa pagpunta sa Bangkok ay maghihiganti dahil isang buwan na ang nakalipas ay pinatay ang pamilya ni Kai habang nagbabakasyon sa Bangkok. Gayunpaman, hindi kailanman nais ng pulisya ng Bangkok na arestuhin ang salarin, kaya nagpasya siyang parusahan ang salarin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang makarating si Kai sa Thailand, mabilis siyang sumakay ng motorcycle taxi at sinabihan ang driver na dalhin siya sa isang restaurant sa downtown Bangkok. Maya-maya pa ay dumating na si Kai sa restaurant at mabilis na nagtungo sa banyo. Sa loob, inayos niya ang isang tao na mag-iwan ng itim na bag na may pera, telepono, at mga armas na mahalaga para sa kanyang plano ng paghihiganti. Dahil isang gabi lamang siyang mananatili doon upang gawin ang misyon, hindi nag-aksaya ng oras si Kai at mabilis na nag-book ng online taxi para ihatid siya sa kanyang unang target. Hindi nagtagal, sinundo na si Kai ng online taxi. Binati siya ng driver, isang babaeng nagngangalang Fa, at hindi nagtagal ay nagsimula na silang maglakbay patungo sa destinasyon ni Kai. Habang nasa daan, pinuri ni Kai si Fa, na sinasabing napakabihirang makakita ng napakagandang babae na isang taxi driver. Sumagot si Fa, na nagsasabing mahal niya ang kanyang trabaho at nasisiyahan siyang makilala ang mga bagong tao. Bukod pa rito, kailangan niyang magtrabaho ng husto upang mabayaran ang paggamot sa kanser ng kanyang kapatid. Matapos marinig ang tungkol sa kapatid ni Fa na may sakit, ipinahayag ni Kai ang kanyang pakikiramay at sinabing umaasa siyang gumaling ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Nang makarating sila sa kanyang destinasyon, tinanong ni Kai si Fa kung magkano ang karaniwang kinikita niya sa isang araw bilang isang driver. Sinabi ni Fa na karaniwang kumikita siya ng mga $50 sa isang araw. Nang makakita ng pagkakataon, nakipag-deal si kay Fa, kung sasama siya sa kanya sa 4 pang lugar pagkatapos ng kanilang kasalukuyang paghinto, bibigyan siya nito ng $1,000 ngunit kailangan niyang i-off ang kanyang online taxi app. Pagkatapos nito, binigyan ni Kai si Fa ng $300 bilang unang bayad, na nangangakong ibibigay sa kanya ang natitira kapag natapos na nila ang kanilang mga gawain. Dahil alam niyang kailangan niya ang pera, pumayag si Fa sa alok ni Kai. Pagkatapos makipag-deal kay Fa, bumaba si Kai sa taxi para harapin ang una niyang target. Samantala, sinabihan niya si Fa na manatili sa kotse at hintayin ang kanyang pagbabalik. Sa unang lugar, ang kanyang layunin ay harapin ang isang babaeng abogado na tumulong sa taong responsable sa trahedya ng kanyang pamilya. Sa pagkakataong iyon ay nagpanggap si Kai na nangangailangan ng legal na tulong hanggang sa dinala siya sa pribadong silid ng abogado. Pagkapasok ay mabilis niyang napatay ang abogado gamit ang isang putok. Matapos ang trabaho ay umalis si Kai sa lugar na casual na umiwas sa hinala ng mga gwardya sa ibaba. Nang makabalik siya sa taxi ni Fa ay sinabihan siya ni Kai na pumunta sa susunod na lugar. Habang nasa biyahe, tinanong ni Fa kung saan sila pupunta. Sinabi ni Kai na gusto niyang pumunta sa police housing complex sa sentro ng lungsod. Naguguluhan na tinanong ni Fa kung may problema ba si Kai ngunit pinaniwalaan siya ni Kai sa pagsasabing may aasikasuhin lang siya sa isang pulis na nakatira doon. Ilang sandali matapos dumating si Kai sa pangalawang lugar na ang police housing complex kung saan nakatira ang target niyang pulis. Gaya ng dati, hiniling ni kay Fa na hintayin siya habang ginagawa niya ang kanyang trabaho. Sa kabilang banda, nagpapahinga ang pulis sa bahay. Pagkatapos noon ay may kumatok sa kanyang pintuan. Habang bubuksan na ito ng pulis ay bigla at marahas na inatake siya ni Kai. Sa isang putok lang ay nagawa ni Kai na patayin ang tiwaling opisyal na binayaran ng taong responsable sa pagkamatay ng pamilya ni Kai. Walang pag-aaksaya ng oras, mabilis na umalis si Kai sa bahay ng pulis. Pagkatapos noon ay nagmamadali siyang bumalik sa taxi ni Fa para magpatuloy sa pangatlong target. Habang naglalakbay ay biglang napansin ni Fa na nagtamo ng pinsala sa ulo si Kai dahil sa engkwentro niya sa pulis kanina. Mabilis na kumilos ay inihinto niya ang kanyang sasakyan at ginagamot ang sugat ni Kai. Ang nag-aalalang si Fa ay nagtanong tungkol sa kung ano ang sanhi ng pinsala sa kanyang ulo, ngunit tumanggi si Kai na pag-usapan ito, na ipinaliwanag na ito ay tumama sa isang pader. Samantala sa kabilang panig ng bayan, isang police detective na nagngangalang Sarawat ang nag-iimbestiga sa pinangyarihan ng krimen kung saan pinatay ang abogado na pinatay ni Kai kanina.
Nakipag-usap siya sa telepono kasama ang kanyang asawang si Sai na kasalukuyang nasa maternity leave ngunit tinutulungan pa rin niya si Sarawat sa kanyang investigasyon sa pamamagitan ng pagtingin sa CCTV footage mula sa gusali. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, nakilala ni Sai si Kai. Gayunpaman, hindi pa nalaman ni Sarawat o ni Shai ang motibo sa likod ng serye ng mga marahas na insidente. Samantala, huminto sina Kai at Fa sa isang stall sa gilid ng kalsada para kumain. Dito, nag-order si Fa ng tradisyonal na pagkain para kay Kai, sa pag-aakalang magugustuhan ito ng lahat ng turista. Habang naghihintay sila ng kanilang pagkain, tinanong ni Fa kung bakit binigyan siya ni Kai ng napakaraming pera. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Kai na ito ay isang karagdagang bayad para sa kanyang kabaitan. Nangako rin si Kai na bibigyan niya si Fa ng karagdagang $1,000 kapag natapos na ang kanyang trabaho. Masaya sa hindi inaasahang kabutihang loob na ito, masayang ngumiti si Fa dahil ito ang pinakamaraming pera na kinita niya. Pagkatapos noon, nagtanong-tanong siya tungkol sa trabaho ni Kai. Sa huli, ibinunyag ni Kai na ang kanyang pamilya ay pumunta sa Bangkok para magbakasyon noong isang buwan, ngunit hindi siya sumama sa kanila. Nakalulungkot, ang kanyang buong pamilya ay namatay sa isang aksidente sa kotse na sanhi ng isang lokal na lasing na driver na nagngangalang Korn. Kahit na ito ay isang malubhang aksidente, si Korn ay hindi naharap sa anumang parusa dahil siya ay anak ng isang mahalagang tao na nagngangalang David Korn. Kaya, nagpa siya si Kai na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at humingi ng hustisya laban sa lahat ng sangkot sa trahedya. Matapos malaman ang malungkot na nakaraan ni Kai, naawa si Fa at humingi ng tawad sa pagtatanong sa kanya. Nakapagtataka, biglang umiyak si Fa habang ibinahagi niya na dumaan din siya sa isang katulad na karanasan noong nakaraang buwan. 3 sa kanyang mga pasahero ang namatay dahil sa isang lasing na driver. Sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman, walang magawa si Fa dahil mabilis na isinara ng mga awtoridad ang kaso. Ilang sandali pa, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay kung saan sinabihan ni Kai si Fa na dalhin siya sa isang nightclub sa dulo ng kalye dahil ang may-ari nito ay ang parehong tao na target niya na si Korn, na naging sanhi ng aksidente na ikinamatay ng pamilya ni Kai. Pagdating nila sa nightclub, sinabi ni Kai kay Fa na pwede na siyang magpahinga at maglakad-lakad dahil baka matatagalan ang kanyang trabaho. Maya-maya, umalis si Fa, naiwan si Kai na mag-isa na pumasok sa nightclub. Nang nasa loob na si Kai ay nahanap niya si Korn na binata pala at kasama ng mga kaibigan niya. Pinagmasdan ng maigi ni Kai si Korn at napansin niya ang pagpunta niya sa restroom, malamang para makasama ang isa sa mga dancer doon. Habang abala si Korn, may guard na nakatayo sa labas ng restroom. Sinamantala ni Kai ang sandaling iyon, nagkunwaring maghuhugads lang siya ng kamay bago atakehin ang bodyguard ni Korn. Biglang inatake ni Kai ang guard at pumasok sa restroom kung saan nakatutok ang baril ni Kai kay Korn. Tinanong ni Kai kung naaalala niya ang pamilyang napatay niya sa aksidente. Nanginginig sa takot, humingi ng tawad si Korn, na nagsasabi na aksidente lang ang nangyari. Walang pag-aalinlangan, binaril ni Kai si Korn ng ilang beses ngunit hindi niya sinasadyang patayin ito dahil plano niyang umabot pa si Korn sa ospital. Pagkatapos noon, mabilis na umalis si Kai sa eksena, natutuwang makita si Fa na naghihintay sa labas ng nightclub. Sabay-sabay na narating ni Sarawat at ng kasamahan niyang si Dam ang bahay ng tiwaling pulis na pinatay ni Kai kanina. Matindi ang hinala ni Sarawat na si Kai ang nasa likod nito, gayunpaman, hindi pa rin malinaw ang dahilan ng mga pagpatay. Kasabay nito, nakakuha ng ulat si Dam tungkol sa isa pang insidente ng pamamaril sa nightclub sa dulo ng kalye. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang may-ari at dinadala na sa ospital. Sinabi ng mga saksi na ang bumaril ay isang dayuhang turista, kaya hinala ni Sarawat na malamang si Kai iyon. Walang pag-aaksaya ng oras, hinanap nila si Kai. Nasa daan pa sina Kai at Fa. Hiniling ni Kai kay Fa na dalhin siya sa ospital dahil nandoon ang susunod niyang target. Maya-maya, nagtanong si Kai tungkol sa isang cross necklace na nakasabit sa kotse ni Fa. Sa sandaling iyon, sinabi ni Fa na hindi sa kanya ang kwintas ngunit pagmamayari ng isa sa kanyang mga pasahero na namatay sa isang aksidente noong nakaraang buwan. Sa aksidenteng iyon, si Fa lang ang nakaligtas habang walang nakaligtas sa kanyang mga pasahero. Nang marinig ni Kai ang kwento ni Fa, biglang napagtanto ni Kai na ang mga pasaherong binanggit niya ay talagang sarili niyang pamilya at ang kwintas na krus sa kotse ay pagmamayari ng kanyang anak na babae.
Dahil sa gulat at lugmok sa emosyon, maluhaluhang humingi ng tawad si Fa. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng aksidente siya ay nagmamaneho ng mabagal sa kanang linya. Gayunpaman, nangyari ang pagbangga dahil sa isang lasing na driver na may kausap sa telepono, na naging sanhi ng malagim na aksidente na kinasasangkutan ng taxi ni Fa. Habang nakikinig sa mga paliwanag ni Fa, naniniwala si Kai na wala siyang kasalanan sa aksidente. Naisip niya na marahil ang kanilang pagkikita ay isinaayos ng Diyos na pinagsasama-sama sila sa kanilang paghahanap ng hustisya. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa ospital kung saan sinabihan ni Kai si Fa na maghintay ng maingat sa dulo ng kalye para hindi mapansin. Sa loob ng ospital, galit na nagtalo ang mga magulang ni Korn, na sinisisi ang isa't isa sa kalagayan ng kanilang anak. Napag-alaman na ang mga magulang ni Korn ay gumamit ng panunuhol para makaiwas ang kanilang anak sa gulo sa kasong may kinalaman sa aksidente sa pamilya ni Kai. Ilang sandali pa, nakitang umiiyak ang mga magulang ni Korn habang ang kanilang anak ay nananatiling walang malay. Biglang sumulpat si Kai na hawak-hawak ang isa sa mga bodyguard ni Korn na nakabantay sa labas. Malinaw na sinadya ni Kai na hindi patayin si Korn sa nightclub para makaharap niya ang mga magulang ni Korn. Walang pag-aalinlangan, mabilis na binaril ni Kai si Mrs. Davis habang sinusubukang lumaban. Nang makita ito, tila natakot si Mr. Davis at tinanong niya kung ano ang kanilang nagawang mali. Inakusahan ni Kai si Mr. Davis na itinago niya ang krimen ng kanyang anak na siyang pumatay sa buong pamilya ni Kai. Kaya naman pumunta si Kai sa Thailand para parusahan sila mismo. Pagkatapos ay mabilis na pinatay ni Kai si Korn, Mr. Davis at ang bodyguard. Samantala, nasa ospital na si Sarawat at kausap niya ang kanyang asawa sa telepono. Sa sandaling iyon, nalaman ni Sai ang motibo ni Kai sa pagpatay, dahil si Korn, na ang anak ni Mr. Davis, ang responsable sa pagpatay sa pamilya ni Kai. Ngunit hindi na parusahan si Korn dahil sinuhulin ng kanyang ama ang mga pulis, kaya ngayon gusto ni Kai na maghihiganti sa lahat ng sangkot. Kasabay nito, nakasalubong ni Kai si Sarawat kung saan mabilis na na-hostage ni Kai ang isang nurse. Sa pagsisikap na pakalmayin ang mga bagay-bagay, sinabi ni Sarawat kay Kai na naiintindihan niya ang kanyang motibo. Mabuting tao daw si Kai at naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng matinding mga bagay para makamit ang hustisya. Pagkatapos ay nakiusap si Sarawat kay Kai na huminto sa paghihiganti, na nagsasabing na ibigay na ang hustisya. Ngunit sinabi ni Kai na may isa pang tao na kailangan niyang harapin, ito ay ang hukom na pinakawalan si Korn pagkatapos makatanggap ng pera. Pagkatapos nun, pumunta si Kai sa parking lot kasama ang nurse. Sinundan ni Sarawat si Kai, at nagtalo sila. Pagkatapos ay hiniling ni Sarawat kay Kai na palayain ang nurse at nangakong titigil siya sa pagsunod sa kanya, ngunit si Kai, na hindi nagtitiwala kay Sarawat, ay nagpumilit na panatilihin ang nurse hanggang sa umatras si Sarawat. Kasabay nito, biglang nagpaputok si Dam mula sa malayo, kaya nagsimula ang isang putukan sa pagitan nila. Nakakalungkot na pagitnaan ang nurse, at nagawang pigilan ni Dam si Kai. Pagkatapos noon ay mabilis na umalis si Kai habang may sugat sa tiyan. Samantala, hindi na hinabol ni Sarawat si Kai at tinulungan niya si Dam at ang nasugatan na nurse. Di nagtagal, nakipag-ugnayan si Fa kay Kai para itanong kung nasaan siya at ipinaalam sa kanya na naghihintay siya sa labas ng ospital. Nang marinig ito, mabilis na sinabi sa kanya ni Kai kung nasaan siya at humingi ng paumanhin sa pagiging huli, na binanggit ang isang maliit na problema. Hindi nagtagal, dumating si Fa para sunduin si Kai, at mabilis silang umalis. Habang nagmamaneho sila, nakita ni Fa ang mga sugat ni Kai at nagpas siyang dalhin siya sa isang lugar na ligtas para sa tulong medikal. Samantala, nag-aalala pa rin si Sarawat sa ospital, iniisip niya ang nangyari kay Dam at sa nurse. Maya-maya, dumating ang kanyang asawang si Sai para aliwin siya. Sinabihan niya si Sarawat na huwag nang habulin si Kai, hindi raw masamang tao si Kai. Pinaalalahanan niya si Sarawat na si Kai ay isang retiradong militar sa Britanya na walang criminal record. Si Sai pala ay tahimik na sumang-ayon sa mga ginawa ni Kai kahit na isang malaking krimen ang ginawa niya. Nang malaman ito, hindi tumugon si Sarawat at nanatiling tahimik. Samantala, tinulungan ni Fa si Kai sa kanyang sugat, mahusay na tinahi ang pinsala sa kanyang tiyan dahil sa kanyang pagsasanay sa medisina. Pagkatapos ng paggamot, sinabi ni Kai na haharapin niya ang huling tao sa kanyang listahan, na isang hukom. Kasabay nito, dinala ni Fa si Kai papunta sa bahay ng judge, at pagkatapos nito ay pwede na siyang umuwi.
Pagkatapos ay binayaran ni Kai si Fa sa halagang ipinangako niya kanina, bukod pa dito, ibinigay rin niya kay Fa ang lahat ng pera na mayroon siya. Malinaw na kilala ni Kai ang judge na nagngangalang Priya, ang huling target niya. Si Priya ay makapangyarihan at mayaman at hindi madaling pakitunguhan. Gayunpaman, nanatiling determinado si Kai, inilalagay ang kanyang pagnanais na maghihiganti sa lahat. Kahit na sinubukan siya ni Fa na kumbunsihin na umatras at iminungkahing tumigil siya, nagpatuloy si Kai, na nag-aatubili na sumama sa kanya si Fa. Hindi nagtagal, dumating si Kai sa bahay ni Priya. Bago siya bumaba ng sasakyan, nangako siya kay Fa na kung mabubuhay siya, dadalhin niya ito at ang kanyang nakababatang kapatid sa England upang doon manirahan. Nang hindi naghintay, pumasok si Kai sa bahay ni Priya kung saan nakahanap siya ng maraming gwardya. Pero hindi natakot si Kai at mabilis silang inatake. Kasabay nito, pinili ni Fa na manatili doon, naghihintay sa pagbabalik ni Kai. Pagbalik kay Kai, na pumatay sa lahat ng mga gwardya ni Priya, tinawag niya si Priya at hinamon siyang makipag-away. Di nagtagal, nagpakita si Priya, na mukhang bata pa. Sa sandaling iyon, pinuri ni Priya si Kai dahil nakalusot siya sa mga gwardya, ngunit nang si Kai ay handa ng umatake, ginugulat siya ni Priya sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya at iminumungkahi ni Kai na maglaban sila ng walang armas. Sa kabutihang palad, nakabangon si Kai at nagsimulang lumaban ng mabangis. Sa kasamaang palad, pagod na si Kai sa mga naunang laban at hindi niya napigilan ang mga suntok ni Priya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita si Fa upang iligtas si Kai, ngunit itinutok ni Priya ang kanyang baril sa kanilang dalawa at sinabi kay Kai na kailangan niyang pumili kung sino ang una niyang babarilin, si Fa o si Kai. Kahit nagmakaawa at sumuko si Kai, pinilit ni Priya na barilin si Fa. Maya-maya, dumating si Sarawat at binaril si Priya, na nagligtas sa kanila. Tila nakinig si Sarawat sa sinabi ng kanyang asawa at ngayon ay pumanig siya kay Kai. Mabilis niyang sinabi kay Fa na dalhin si Kai sa ligtas na lugar bago pa dumating ang maraming pulis. Nangako rin si Sarawat na babaguhin ang legal na sistema ng Thailand para maiwasang mangyari muli ang mga katulad na trahedya sa pamilya ni Kai. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita si Kai, Fa, at ang kanyang kapatid na nag-e-enjoy sa beach. Masaya na silang namumuhay, at opisyal na naging asawa ni Kai si Fa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.